Ang karagatan ay madaming tinatagong hiwaga. Nariyan ang kwento ng paghihirap, pag-ibig, at pag-asa. Tunghayan natin ang tatlo sa kanila. Ano po ulit pangalan niya? Junie Versosa. Ano pong tawag sa inyo? Junie. Junie. So, gano'n na po kayo katagal na nangingisda? Matagal na. Magmula grade 4 ako eh. Grade 4 po. Oo, 48 na ako ngayon. Ilang taon po kayo nung grade 4 kayo? Kun lang siyam yata, 10. Ano pong nagtulak sa inyo para pasukin yung ganong trabaho? Wala naman sa kahirapan. Kahirapan. Ano po ba ilan po ba kayong mga magkakapatid? Siyam. Ano pong trabaho ng mga magulang niyo noon? Sa bukid, magsasaka. Nagsasaka. Bakit kayo po nangingisda? Sila nagsasaka? Walang katuwang tatay ko noon na kuwan. So, sinasamahan niyo po yung papa niyo? Sa mga gantong panahon po ng sakuna, tulad niyan, bumabagyo, ano po yung mga tulong na natatanggap nyo galing sa mga gobyerno o kaya sa mga pamahalaan? Ito, minsan nagkukuhan sila yung mga kuwan, yung food pack. Ano po yung food pack? Yung bigas, mga groceries. Pakiramdam niyo po ba sapat yung suporta na binibigay nila sa inyo? Hindi. Bakit po? Kinukulang din na. Bakit po? Kung minsan magbigay lang sila, ilang kilo lang naman eh. 5, ganyan o. Hindi po sapat yun. Hindi. Bakit po? Hindi naman kasi ikon na araw-araw sa, kumbaga sa dami namin. Yung 5 kilo, halos 2 o 3 lutuan lang yan. Pag halimbawa po, nagkaanak kayo, ano po yung pangarap nyo para sa kanya? Talagang magsikap na para makapag-aral lang. Ano pong gusto nyo yung maging trabaho niya paglaki? Hindi na, sa kanila naman kung halimbawa sa mga bata yan eh. Kung anong pangarap nila, yun, tutulong lang. Kayo po ba nung bata kayo, ano po ba yung pangarap niyo nun? Pangarap ko nun, makapagtapos lang ako. Kaso hindi, sobrang kahirapan. Nalulungkot po ba kayo pag binabalikan niyo? Ay, siyempre, maalala mo yung kwan. Ikaw nga ang masipag mag-aral, pero ikaw ang hindi pinaaral eh. Ano po ba yung pangarap niyong trabaho noon? Wala lang naman. Dito lang naman. Teacher, engineer? Hindi ko kinuha niyan. Basta makapagtapos lang. Pero ginusto niyo po talagang mag-graduate, no? Oo. Kaso nga, Wala talaga sa kapos. ano po yung, saan po ulit kayo naglalaot? Dito lang sa Wacon Lake. Ano po yung kahulugan ng Wacon Lake sa inyo? Higit pa po ba sa trabaho? Bilang bahagi na po ba siya ng parang buhay niyo, ganun? Kumbaga sa akin, talagang bahagi ng buhay yan dahil taga rito rin ako eh. Ilang taon na po kayong naglalaot doon? Matagal na. Mahigit 30 na. Ano po yung mga nahuhuli niyo doon? Sari-sari dyan. Para naman po sa batang ikaw, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ayun, kailangan magsikap silang mag-aral. Ano pong pangalan nila? Eric Nanyite, Eric. Ilang taon na po kayo? 47. 47. Hindi halata. Gano'ng katagal na po kayong nangingisda? Nasa 5 taon na. 5 taon. Ano pong nagtulak sa inyo para pumasok sa ganong klaseng trabaho? Sinubukan ko lang. Sinubukan niyo. Ano po yung itsura ng isang normal na araw para sa inyo? Sa laot? Yung
Anong normal? Anong itsura ng araw-araw na nakikita nyo? Kunwari, malakas ba yung alon? Pag mahangin, malakas ang maalon. Maalon. Sapat po ba yung kinikita nyo para sa pang-araw-araw? Minsan, sapat naman. Minsan naman, kulang. Bakit po naging kulang? Minsan, marami kang mahuli. Minsan naman, kukunti kang mahuli. Ano po yung pinakamalaking hamon sa inyo kapag may bagyo, tulad ngayon? O kaya malakas yung ulan? Malakas ang ulan, walang alaot. Dahil mahangin. Hindi Ano pwede. pong epekto nun? Malalaking alon. Sa inyo po, as mangingisda, paano po kayo naapektuhan? Malaking epekto yun dahil hindi kami makakalaot. O, walang kita. Walang makakain. Makakain. May anak na po ba kayo? 4, 2 lalaki, 2 babae. Yung asawa niyo? Diyan, dito. Ano po yung nararamdaman nyo habang nasa laot? Tapos biglang, pag kunwari, naglalaot kayo, tapos biglang dumating yung malakas na hangin, malakas na ulan. Ano po yung mararamdaman nyo? Nahihilo. Nahihilo? Ba't po kayo nahihilo? Sa sobrang hangin, malalaki ang alon. Kaya, Natatakot po ba kayo? lalo na kumikidlat, matatawag mo lahat ng santo. Kapag ganun po, naiisip nyo ba na parang dumating na po ba kayo sa point na muntikan na kayong malunod or Oo. Dahil yung pag malalaking alon, siyempre magkakarga sa amin yung bangka. Kaya nag-ano din kami para hindi ka lulubog. Maglimas ka rin, alisin mo rin yung tubig sa bangka mo. may kasama po ba kayo doon habang lumalaot? Pag kami lumalaot, isa-isa lang sa isang bangka. Isa sa isang bangka. Paano po yun? Wala po kayong kasama na nagtatanggal ng tubig. Oo, wala. Paano yun? Napakahirap naman po ata. Saglit lang, siyempre mamamatay ka na, kailangan mo rin tanggalin. Okay. Ano po yung epekto ng bagyo para sa kita nyo at sa pamilya nyo? Epekto ng bagyo, kung bagyo, hindi ka makakalaot. Dahil yun ang epekto. Walang kita, maano yung pamilya. Walang trabaho. Sa mga gantong panahon po ng sakuna, anong tulong po yung natatanggap nyo galing sa mga opisyal ng gobyerno? Meron po ba? Minsan, mayroon yung ayuda. Ayuda. Anong ayuda po? Tulad ng bigas, bibigay sila. Ayun, mga lang yata yun. Mga 10 kilo sa isang sako. Sapat po ba yun? Kulang. Bakit po naging kulang? Magbibigay sila gano'n sa isang taon. Minsan lang sila magbigay. Hindi kulang yung 10 kilo. Mga ilang araw nyo lang po yun nakakain. 1 linggo lang yun. 1 linggo lang. So, hindi talaga siya sapat. Kaya pag ang bagyo, pag wala sa laot, nasa bukid naman kami. Minsan po ba nararamdaman nyo na napapabayaan na kayo ng mga nasa pwesto? For example, yung mga nasa pamahalaan, nararamdaman nyo po ba minsan na parang hindi na kayo pinagtutuunan ng pansin? Oo. Okay. Minsan lang sila magbigay. O, wala na. Di sa kanila na yung nila. Minsan lang sila magbigay. Wala na, hindi na kami mapapansin. Ano pong mararamdaman ninyo? Tulad nan, nagsilabasan yung mga video ng mga anak ng mga kontraktor. Ang sosyal ng buhay nila. Yung mga anak ng mga senador, anak ng presidente, ang yayaman ng buhay nila. Di pa tayo ba? Dito. Ano pong iniisip nyo kapag naiipit kayo sa hirap ng panahon? Tapos may pamilyang umaasa sa inyo. Wala. Wala namang tumutulong. Kusang kahit na kakayod din. Ilang oras po ba kayong nangingisda? Kada araw? Minsan, gabi kami pumupunta, uwi kami ng maaga.
Ilang oras po yun? Aalis kami dito ng alas 3 ng hapon. Darating kami din dito ng alas 10 Ng umaga. ng umaga. Roughly, mahigit 10 oras po. Mano na yon, pinakamaaga na namin yung alas 10. Minsan nun, ano kayo? May mga araw po ba na wala kayong nauhuli? Meron. Meron ka rin mahuli, kaya lang, hindi na sapat, kulang sa pambayad sa konsumo. Ano po yung pangarap ninyo para sa mga anak nyo? Gusto nyo rin po ba silang maging mangingisda? Hindi naman sa pinangarap ko na gusto nila. Bahala sila kung anong gusto nila. Kung gusto nila mag-isda, kung anong gusto nilang trabaho, hindi ko inaano sa kanila kung anong gusto nilang trabaho. Basta makapagtapos. Kayo po ba nung bata kayo? Ano po yung pangarap nyo dati? Wala akong ano noon, wala akong pangarap dahil hindi ko alam kung saan ako tumira eh. Bakit po? Sa hirap ng buhay, hindi na nga kami kumakain. Kaya kung saan kami binibigay ng tatay namin. Paano kung saan-saan po? Ha? Paano kung saan-saan binibigay? Magtrabaho kami sa bigay niya sa mga kilala niya para makakain lang kami, magtrabaho kami doon. Ano pong trabaho niyo nun? Taga kung anong ibibigay sa amin ng yung pinagtirahan namin. Naghuhugas ng plato? Ganon, magwalis, o kaya maghatid ng bata sa school. Sinasahudan po kayo nun? Wala, Walang sahod. kain lang. Kumbaga, kapalit lang yung pagkain, tsaka pagtira. Mga gaano kadalas po yung paglipat nyo? Kung sawa na ako doon sa kung minsan maabot din ako ng 2 taon o 1 taon. Minsan naman kalating taon lang. Conforme din sa pinag-aanahan ko, pinagpistuhan ko. Anong kahulugan ng dagat sa inyo? Higit pa ba sa trabaho? Naging part na ba siya ng buhay nyo? Maganda lang sa dagat kung marami kang nahuli. Kaya yun ang kaanoan namin sa dagat. Hindi naman natin may iwasan yung mga magsasaka at mga mangingisda. Minamaliit po nila. Oo, minamalit nila kasi kunwari sa magsasaka, ganyan ang buhay. Mahirap nga dahil maghapon ka na kayo po. Hindi biro din yun dahil yan ang namin, parang pinaka-course na namin kasi hindi kami nag-aaral. Kaya yun ang namin, bagsak namin, dagat, tsaka bukid. Paano po kapag nakakita kayo ng mga taong parang mataas yung naabot sa buhay, naging engineer, naging doktor? Wala na. Ano po yung nararamdaman ninyo? Hindi na kami, palagay mo maiinggit ka, pero wala na rin sa yun dahil ganito na nga, kung matanda na ako, hindi na ako masyado naiinggit ngayon. Eh dati po, Maiinggit ka talaga dahil sayang kung ganyan sana ako kamo, hindi matas din yung ko. Hindi sana ganito yung buhay namin. nung bata po ba kayo, ano po yung natapos niyo? Hanggang grade 3 lang po. Ano po yung, naiinggit po ba kayo sa mga kapwa niyo bata noon? Oo, dahil sila may baon, ako wala. Wala akong baon, nangunguha lang ako ng bayabas. Yun yung bayabas ang baon ko. Ano pong kinakain niyo noon? Minsan, kamuting kahoy. Ano pong nararamdaman niyo sa magulang niyo noon? Nagagalit po ba kayo sa kanila? Kasi ganun lang yung buhay na kaya nilang ibigay sa inyo? Hindi naman. Ayos na yun sa napag na namin, yun ang pinakabuhay namin. Wala na rin kami dahil tatay ko lang naman ng buhay sa amin dahil malit pa kami, wala na akong nanay. Ano pong nangyari sa nanay niyo?
Hindi ko alam, nanganak yata siya, bago siya, nanganak bago namatay. Ano naman po yung reaksyon niyo sa mga yung mga mapang-abuso na nakaupo sa Malacanang? Ang sarap-sarap ng buhay nila, pero yung pera na ginagamit nila, ninakaw lang din naman nila sa kaban ng bayan. Wala tayong magagawa dahil nakaupo na nasa pisto na sila eh. Kahit na nakunin na nila yun, wala tayong magagawa. Kita mo sa sa cellphone, ang gaganda ng nila. Wala ka na rin magagawa. Para sa batang Eric, ano po yung gusto niyo? Para po sa batang Eric, kung nabigyan man po kayo ng pagkakataon na makausap yung batang ikaw, nung grade 3 ka, anong sasabihin mo sa kanya? Sa batang Eric? Sasabihin ko sa kanya, kay Eric, sasabihin ko sana, mag-aral siyang mabuti para maabot niya yung Minsan po ba hiniling nyo na sana pinanganak na lang kayo sa ibang pamilya? Parang gano'n na rin yun. Oo, sana nga. Pinanganak sana kami ng mayaman. Hindi gano'n ang buhay namin. Mahirap kami. Kaya, yun. Pasensya. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Ayos na rin dahil nakaano na rin kaming konti. Medyo nakakakain na nga kami. Maganda na rin sa 3 beses sa isang araw. Ano naman po yung mga gusto nyong sabihin para sa mga taong nahihirapan na sa buhay? Yung mga gusto na nilang sumuko dahil sa hirap ng buhay? Huwag silang sumuko. Dapat magpakasipag lang sila para maabot din nila yung tagumpay nila. Dito rin po kayo kumakain ng umagahan. Oo. Dahil nga yung namatay, nagkasakit yung misis ko, tapos nuwi ko dito sa bahay. Dito lang ako sa palaisdaan dyan, sa kabila. Nung matapos, nung namatay nga siya, yun, pinento muna ako ng mga anak ko sa pamamalaisdaan. Dahil malungkot daw, baka daw malungkot ako sa kwat, wala akong kasama. Noong August 15, ito lang. Kami dalawa magkasama sa palaisdaan. Parang minsan lambat nila kung ganyan yung pinanguhuli nila ng isda. Ilang years na po kayong kinasal? Mga baka 50 na ato dahil size lang ako nag-asawa mag-70 na ako, mag-70 na ako sa itong Enero. Mahigit na 50. Ginawa siya ng high blood sa likod. Yung final cut natin dito. Yun ang na-epekto sa high blood niya. Kaya hindi siya nakalakad, hindi na siya nakatayo. Sinugod nyo naman po sa hospital? Oo, halos doon nga kami, halos nakatira na halos sa ospital. Wala talagang, yung likod natin, yung pinakabuto sa likod. Spinal cord. Oo, yun ang tinamaan sa kanya. Hindi nga siya makatayo. Susubukan ko siya. Binibisan, binikuan, 1 taon at kalahati. Sino naman po itong mga to? Mga apo ko na yan. Malungkot naman, kaya lang magtiis ka dahil para sa mga apo, mga anak. Asan po ba? Naranasan niyo po bang umiyak na ginagawa? Oo. Pag naalala mo,
Hindi kami nag-iwan sa palaisdaan nun. Lagi kami magkasama. Mahirap pagka nawala ng kasama mo. Araw pa naman, yun wala pang mga tulubuan. Nanonood kami sa sine, masaya kami, kisimba. Matay siya mula nun, hindi na lagi kami sa simbahan. Masaya kami. Pag dadamo ako sa palaisdaan, kasama ko siya. Ayoko din siyang mawala, pero tayo sa kanya, doon tayo pupunta sa kanya. Pero sa akin talaga napakahirap para sa akin malayo sa kanya. Kahit na ako, linggo-linggo na andun ako sa pansyon na pinupunta ako. Kaya lang, talagang wala. Lahat naman tayo pupunta roon. Magtiis ako. Iba pa po ba kayong minahal doon sa kanya? Or sa kanya? Yung iba? Marami nung araw. Pero sa kanya lang talaga. Oo. Talaga siyang unang kuwang ko, pero siyempre talagang binata ka, marami. Kaya lang, gusto ko nang mag-asawa, lahat sila tinanong ko sinong sasama sa akin. Yung iba, yung mga bata pa rin, ayaw pong mag-asawa. Itong misis ko, siya ang sumama sa akin. Maganda naman ang misis ko. Ano pong pangalan niya? Luciana Pinipi. Ano pong tawag niya sa kanya? Lucia. Ako, pag tawag ko sa kanya, huy lang, huy, yan. Hindi ko siya tatawag ng pangalan. Mahal naman. Oo. Kahit na. Halos ako na nga, huwag pa yung pagawin. Tsaka mabait yun. Kaya wala tayong lagaw. Talagang ganda na lang siya siguro. Naway tulad na lamang ng hampas ng mga alon ay marating din nila ang mga nais nilang puntahan.